everyone, it's me Daniela from BSED English, and for today's video I will interview a person about her life experience, challenges as a woman, achievements and advice for young women today. So the person that I interview is my auntie. She's part of our family, and I saw many challenges that he faces and bravely survived from all of it, and I'm somehow proud of it. That's why she is one of my inspirations to continue life as a woman. Can you tell us about yourself and what you do? My name is Christy Calianta, 45 years old, mother of 3, 1 daughter and 1 son, housewife. Dati, mayroon akong rolling store. Tapos, doon ko kinukuha yung pag-aaral ng aking anak dahil nga nag-aaral doon sa CDD. Yun ang nagbibigay sa amin ng financial hanggang sa nahinto ako kasi nga may sakit ako, mayuma. Nung milang, naoperahan ako. Kaya yun, nahinto na. Kahit nahinto, patuloy pa rin ang buhay. What do you think is the greatest challenge women face today? Yung sinasabi nilang babae ka lang. Mas may kaya yung mga kalalakihan. Pero hindi. Mas may kaya yung babae. What have you experienced discrimination or unfair treatment as a woman? Oo naman, kagaya ng diba, rolling store lang ako. Nag-rolling ako ng mga isda, mga gulay. Oo, maliit lang din yung kita. Tapos sasabihin ng asawa mo sa'yo na, ang liit naman ng kinikita mo kumpara sa kinikita ko. O, di ba ang sakit naman sa damdamin yung ganun? Yun na, experience ko. Next please, what achievements are you most proud of? Yung mga anak ko. Proud ako kasi 3 sila. Tapos yung panganay, nag-aral din sa CDD. UDD na ngayon. Nakapagtapos siya, ngayon, may maganda na siyang trabaho. Kahit na-stop ako na sa pagro-rolling, siya na ang nagpo-provide sa amin ng financial needs. Next is, what keep you going through your struggles po? Yung mga anak ko rin, sila ang nagbibigay ng lakas sa akin. Kahit anong dumating na problema sa buhay, sila ang nagbibigay ng lakas para magpatuloy sa buhay. Parang, kumbaga nalagpasan ko yung mga pagsubok na yun. Ay iniisip ko sila, kaya ko ito para sa mga anak ko. Ano po ulit yung sakit mo? Meron akong mayuma, uterus fibroids. Tapos yung inoperahan ko, sobrang sakit. Oo, pag naiisip mo yung anak mo, nakikita mo sila, lalaban ako para sa kanila. Kaya ito ngayon, okay na. The next po is, what are your hopes for women in the future po? Mas malakas sila. Hindi lang emotionally, but physically. Kagaya ng nangyari nga sa akin, naoperahan ako. Hindi basta-basta ang operasyon yung nangyari sa akin. Sa awa ng Diyos, nilagpasan ko naman. Kaya sabi ko, matatag ang mga babae. Next po is, what advice would you give to student like us? Magpakatatag ka. Huwag mong isipin na babae ka lang. Isipin mo, babae ka. Babae ako. Kagaya na lang ni Heidelin Diaz. Diba, siya? Naging champion sa weightlifting. Kagaya ko, sabihin kong matatag ako kasi marami ng pagsubok din sa buhay kong dumaan na nagpasan ko. Isa pa, kauna-una naging presidente ng Pilipinas. Babae siya, si Corazon Aquino. Tapos si Gloria Macapagal Arroyo. O di ba naging presidente sila? Kaya kung kaya ng lalaki, mas kaya din ng babae. Kaya pakatatag ka, yun ang iisipin nyo lagi. How can society better support women? Empowering women strengths, values, and treat all people equally. Thank you so much. Thank you. You're welcome. Overall, I'd learned from her not to give up easily. As a woman, we're incredibly strong emotionally and mentally, also physically. Even when we face multiple challenges at once, we still manage to smile and push through.